What's up sa inyong lahat? My name is AC De Castro. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's video, we are going to compare two smartphones. Now, first time kong gagawa ng ganitong klaseng comparison video, and we are going to compare the iPhone X versus the iPhone XR. Eto na nga po, no? Iko-compare na natin silang dalawa. Well, yes, they are, no? Sulit po silang dalawa, no? Pero alamin natin dito sa video na to kung ano yung masulit sa kanilang dalawa. Ipag-compare natin yung kanilang mga specifications and features. And syempre guys, no, in this video, i-share ko sa inyo ang aking opinions kung ano yung mas sa tingin ko, no, na masulit dito sa kanilang dalawa. Etong iPhone X, ito talaga yung aking personal phone. Binili ko to last 2 years sa JC Store PH. And ito naman, review unit na pinahiram sa akin ng CollegeJets Mobile Philippines. Parehas ko silang recommended. Sobrang mura ng mga iPhones nila. And lalagay ko yung link dito sa description box kung gusto nyong i-check yung kanilang mga iPhones na ino-offer. And yeah, wag na natin to pahabain pa. Without further ado, let's get started. Okay, so yun na guys. Simulan muna natin sa kanilang price point ngayon. No? Kung magkano na sila this year. Well, eto si iPhone X, ang price na neto ngayon is nasa 13,000 na lang siya ngayon. No? Imagine, last 2 years, 25,000 ko to binili. Pero ngayon, 13,000 na lang. No? It starts at 13,000. And eto naman, no, si iPhone XR, ang price na niya ngayon is nasa 15,000 to 16,000. Pareha silang nag-vary, depende sa storage. Kung mas malaking storage, mas mahal. Pero yun yung pinaka-base price nila. Mas mahal si iPhone XR ng 2 to 3,000. So, sa price, no, panalo na agad si iPhone X. Pero, syempre, alamin natin yung kanilang mga specifications and features. Kung saan ba talaga kayo makakasulit. Pag-usapan muna natin yung kanilang build quality, yung kanilang external features. Well, parehas lang dalawa, no, na glass back and also glass front. Ang pinagkaiba lang yung dito sa frame. Ito, si iPhone X is stainless steel yung kanyang frame, pero ito is aluminum lamang. Ito, si iPhone X, mas ramdam ko siyang parang mas luxurious yung feels niya talaga kaysa dito sa iPhone XR. Tsaka sa pagkahawak nyo pa lang, ito si iPhone X parang mas ramdam mong mas dense. Ang strengths naman neto ni iPhone XR is marami siyang colors available comparing dito sa iPhone X. Yung bezels ni iPhone XR is mas makapal comparing sa iPhone X. Yung mga gilid-gilid niya, guys. Parehas silang may Face ID, parehas silang may IP67 water and dust resistance. Parehas silang wala ng headphone jack. New normal na ngayon ang mga wireless earphones. And talking about wireless earphones, isingit ko muna, no, yung ating sponsor for today's video. Before we proceed, I just want to thank our today's channel sponsor, AceFast. AceFast is one of the leading brands na nag-offer ng mga tech accessories including chargers, cables, power banks, and also wireless earphones. And pinadala na ito sa akin, the AceFast T6 or the AT6 wireless earphones. And kakaiba to, no? Sikat to sa TikTok, guys. Sobrang ganda ng packaging. Kakaiba yung ganapan niya, no, dito sa kanyang wireless earphones. Ayan po siya. Mayroon siyang LED battery indicator na nandito, guys. 91%. Sobrang aesthetic lang niya, guys, no? Hey! Nakakatuwa dito, no, sobrang dali and sobrang aesthetic ng mismong wireless earphones as a whole. And sobrang ganda rin nung kanyang audio quality. Ilalagay ko yung link dito sa description box kung curious kayo and kung gusto nyo bumili. And yeah, thank you po so much AceFast for sending me this. So yeah, balik tayo dun sa review natin. Okay guys, nasingit ko pa yun, no? Pero yun na nga, dito sa build quality mananalo sa iPhone X dahil mas ramdam na talaga na mas siksik, kumbaga, comparing kay iPhone XR. Pero nasa inyong preference pa rin naman yan. Kung gusto nyo ng iba't ibang klaseng kulay, iPhone XR. Pero kung gusto nyo na ramdam yung premium yung smartphone nyo, iPhone X. So dumako naman tayo sa display nila dalawa. Ito, medyo malayo yung kanilang specifications. Si iPhone X, 5.8 inches lamang ang kanyang screen. Pero yung screen niya is Super Retina OLED display. More than 1080 ang kanyang resolution. 458 ang kanyang pixel density. At ito, merong 3D touch. Dito naman sa iPhone XR, mas malaki yung screen niya, no? 6.1 inches. Pero ang counterpart naman nun, Liquid Retina IPS LCD lang ang kanyang display. More than 720 ang kanyang resolution. 326 lang ang kanyang pixel density and wala siyang 3D touch. Okay, medyo kakaiba yung drawbacks dito. Ito mas maliit pero mas siksik. Ito mas malaki yung screen niya
pero mas lower end yung kanyang specifications. Ang pinaka-take ko lang dito, kung ipapag-compare mo talaga silang dalawa, no, mas makikita mo talagang mas high quality yung screen ni iPhone X comparing dito sa iPhone XR. Pero kung hindi mo naman siya i-compare, ito lang yung gagamitin mo talaga, no? Pagtagal naman hindi nyo napapansin na lower end yung kanyang screen quality. 1 month ko na siya ginamit and hindi ko siya nararamdaman na parang ang pangit ng screen niya, ganun. Maganda pa rin naman siya, no? Huwag mo lang itatapat sa mga gantong klase ng screen. Visually, makikita mo naman kasi talaga, no, na ibang-iba yung OLED kaysa sa IPS LCD display. Dito sa display, may sabi kong panalo si iPhone X, spec sheet wise pa lang. Pero kung gusto niyo ng mas malaking smartphone, eto 6.1 inches, eto iPhone XR. So dumako naman tayo sa battery, no? Ito mabilis lang 'to pag-usapan. Si iPhone X, it has a 2716 milliamperes of battery. Dito naman kay iPhone XR, it has a 2942 milliamperes. Mas malaki ng 200, no, or more milliamperes si iPhone XR kaysa sa iPhone X. Well, syempre, no, kasi mas malaki siya ng konti. Pero ang kinagandahan din nito, no, sa iPhone XR, mas naramdaman ko talagang mas makunat yung battery niya. Pero both sila may wireless charging, parehas din silang 15 watt ang kanyang wired charging. Pero yeah, technically sa battery, mas panalo si iPhone XR. Okay, ito naman sa camera, no. Pag-usapan natin yung camera nilang dalawa. Well, visually, makikita nyo naman yung pagkakaiba. Dito, dual camera setup. Ito, single camera setup. Pero pares din silang single camera setup lang din sa harap. Si iPhone X, dalawang 12 megapixel. Isang main camera and isang telephoto camera. And dito naman kay iPhone XR, isa lang, no? Isang main camera lang. Pero 12 megapixel lang din naman. And dito sa harap, parehas silang 7 megapixels. Sa camera quality, actually, parehas lang sila ng ganda no? Parehas lang din silang smooth yung videos. Ang pinagkaiba lang naman dito, no, is dito sa iPhone X, may variety ka ng isa pang camera, no, which is yung telephoto, yung ×2. Sa camera, technically, panalo si iPhone X, no, kitang-kita naman, no, guys. Pero yun na nga, no, pag-usapan na natin yung performance, no, internal specifications nilang dalawa. Si iPhone X, meron siyang Apple A11 Bionic chip, and eto naman si iPhone XR, Apple A12 naman, no, mas bago ng isang generation. Parehas silang 3 gigs of RAM, parehas din silang kayang umabot ng 256 gigs ang storage, and parehas din silang kayang mag-upgrade up to the latest 15.6, and parehas lang din silang may planned update to the iOS 16. Since mas bagong generation si iPhone XR, possible po, no, na mas matagal siyang supported ng iOS version comparing kay iPhone X. Well, ngayon, no, hanggang ngayon talaga, no, si iPhone X supported pa talaga ng mga latest iOS versions, pero siguro tatagal na lang to ng mga 2 years. Ganyan, up to 2 years, mga ganyan. Then after nun, baka stop na yung software update. Pero eto si iPhone XR, sure na sure yan na mas supported pa siya ng more than 2 years. Even though na pareha sila ng iOS version, 15.6 na silang dalawa, mas maraming software features si iPhone XR kesa kay iPhone X, no? Unang-una yung sa live text. Natalaki ko na to dun sa iPhone XR in 2022, wherein yung pwede kang mag-copy ng text na makikita mo sa camera mismo, like on the spot, gano'n, no? Pero eto si iPhone X, wala na siyang gano'n, and marami pang mga maliliit na features ang hindi na ma-experience ni iPhone X, no? Pero eto, pumapalag-palag pa, no? Habol na habol pa siya talaga sa mga bagong features. Pero kung hindi ka naman into that features, no, okay pa naman sa iPhone X. Ang pinaka-importante lang naman dito is supported pa siya ng latest iOS versions, And also sa gaming, hindi ko nakikita yung changes nilang dalawa. Kasi ang pinakasagad ko namang games na nilalaro dito is Mobile Legends. Yun sagad na yun. Pero siguro sa mga mas madidiinang panglaro, baka makita nyo yung difference nilang dalawa na mas mabilis to ng onte. Pero in the end, no, kung susuma-sumahin lahat ng mga ganapan sa performance internally, panalo si iPhone XR. Okay, so i-summarize natin, no. Sa build quality, technically panalo si iPhone X. Sa display, si iPhone X din. Sa battery, lamang naman si iPhone XR. Sa camera, technically, mas panalo si iPhone X. Pero sa performance internally, panalo naman si iPhone XR. Kung pag-uusapan natin kasi dito yung longevity, kung gaano nyo katagal siya magagamit, panalo naman si iPhone XR doon. And kung kayo yung type of consumers na gusto nyo yung magamit ng sobrang tagal yung bibili nyong iPhones,
sobrang recommended ko si iPhone XR. Pero kung kayo naman yung klase ng consumer na hindi nyo papaabutin yung phone nyo ng more than 3 years, sulit kayo dito kay iPhone X kasi marami kayong ma-utilize na mga hardware features, etc. etc. Pero kung ako yung papipiliin, ang pipiliin ko si iPhone XR. Willing akong isacrifice yung mas magandang display and the extra telephoto camera and yung mas luxurious na build quality dahil naglalagay lang naman talaga ako ng case lagi para doon sa mas magandang battery and also para doon sa mas matagal na iOS support. Ayun lang yung take ko dito sa video na to. Pagtimbangin nyo ang inyong mga preferences and malalaman nyo na agad kung ano yung smartphone na gusto nyong bilhin dito sa kanilang dalawa. And yeah, yun lang naman yung masabi ko for today's video. And then lang guys, that is it for today's video. Sana may natutunan kayo. And as always, kung nagustuhan nyo itong video na to, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget subscribe sa aking channel for more AC Castro vlogs and tech videos. And yeah, peace!